Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang mystical cards at saka tasa reading, alamin natin kung ano ang situation mo. Pasensya ka na kung hindi mo masyadong makikita, ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Ang unang ipinapakita ay yung major changes na mangyayari sa buhay mo. Kaya magpatuloy ka, maging consistent sa pagtahak ng goal mo, maging focus at huwag magpa-distract. Lalo na't ipinapakita na abot kamay mo na ang tagumpay. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng kalungkutan kasi meron kang person na namimiss or oportunidad na namiss, napakawalan. SLPC na letra na posibleng konektado sa iyo. Sa panaginip ka binibigyan ng sign ng universe na kung paano mo ma-achieve yung goal mo or kung nasa tamang direksyon ka ba. May mga financial gains, reward dahil sa idea mo or kasipagan. At saka magtutuloy-tuloy yung buhay mo. Smooth yung daloy. Wala masyadong mabigat na problem. At saka reminder din ito na importante yung pakikipag-communicate sa person or sa kapwa para maayos yung misunderstanding. At saka merong growth na mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaakala na may experience mo na oportunidad. At saka maraming oportunidad na darating at aanihin mo yung mga pinaghirapan mo. At saka meron kang desisyon na gagawin sa buhay mo na may malaking impact sa present at future. Magandang kita pa rin ang magiging resulta nito. Ang ilan sa inyo na single, pareho kayo nung potential person na may nararamdaman sa isa't isa at soon, magiging magkarelasyon kayo. At saka ang ilan sa inyo, yung karelasyon mo, merong agwat yung edad nyo. Kapag ka nasa 20s or 30s yung edad nyo ng person mo, diyan kayo magde-decide na magpakasal. Ang ilan nahigitan na, ang iba naman aabutin yung relasyon nyo ng 50 golden anniversary. At saka kung mapapansin mo yung buhay mo, sa tuwing magkakaroon ka ng problema, merong solusyon kasi ginagawa ng paraan ng universe na maiangat ka at makita mo kung ano yung mga solutions at saka mga maliit na oportunidad na may malaking tulong sa iyo. Ang ilan sa inyo sa social media mo makikita yung idea na para magsimula ka ng negosyo. Sa umpisa hindi mo to mapapansin pero unti-unti na nagmamature ka, nakikitaan mo ng potensyal yung sarili mo. Na alam mong makakaya mong gawin yung ginagawa ng iba. Yun na yung start ng ilan sa inyo. Ang iba magpapatuloy ka pa rin sa karir mo o ginagawa at makikitaan mo pa rin ito ng potensyal. Itong mystical cards naman ang alamin natin. Itong unang card na ito ang nagsasabi na kahit clueless ka sa tatahakin mong direksyon, magpatuloy ka pa din. Malaking challenge ito sa iyo pero kayang-kaya mo ito. Itong card naman na ito ay yung pagpapahalaga sa sarili. Bukod sa happy days, merong ding hard times ang buhay natin kaya paalalahanan mo yung sarili mo na pagkatapos nito ay merong bagong simula. Ito naman yung nagsasabi na card na yung katatagan mo nagsisimula sa pagiging kalma.
yung pagsusuri sa sitwasyon na kinakaharap, mas nagkakaroon ka ng tamang solusyon. Hindi kasi lahat ng situation ay mabibigyan natin agad-agad ng solusyon. Minsan may mga detalye ka pang malalaman o kaya meron pang mas best solution kaysa sa nauna mong naisip. Alamin natin kung ano ang feelings ng person mo sa iyo gamit itong tarot cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Wands, the Magician at the Death. Maraming favorable changes, opportunities, kasi 3 cards na ito yung nagsasabi na magiging pabor sa iyo yung kapalaran, lalo na pagdating sa career. Yung career mo or negosyo ang magbibigay ng improvement or kasaganaan sa buhay mo. Matutugunan kung ano yung mga pangangailangan mo. Magiging permanente mo tong trabaho or negosyo or magtatagal na ito yung gagawin mo. Ang ilan sa inyo mapopromote ka sa trabaho mo, ang iba naman yung negosyo mo mas lalo mo pang mapapaunlad. At saka ang ilan magtatrabaho ka or nasa ibang bansa ka na. At ito sinasabi ng mga cards sa iyo, sa relasyon, sa career, sa negosyo, depende pa rin sa iyo. Kasi kung good ang gagawin mo, magpapatuloy na maganda yung magiging takbo ng buhay mo. At kung bad naman ang pipiliin mo, kumbaga nasobrahan ka, syempre yung resulta niyan may ending, yung opportunities. Kaya kung may gusto kang tapusin, yung mga magiging hadlang sa'yo or bad habits. Para tuloy-tuloy ang swerte. Ang ilang single, happy ka na single ka. Kasi sa ngayon, feeling mo, mas gusto mo na walang nagkokontrol sa iyo. Pero kahit na hindi ka naghahanap, nakadalawang cards ka na makakamit ka pa rin ng may potential na pang long term or pwedeng makarelasyon. At saka isa ito sa major changes na mangyayari sa buhay mo. Mag-a-adjust ka para magkaroon or sumubok na makipagrelasyon. Sa mga nasa relationship naman, kung tingin mo hindi maganda or hindi maayos ang relationship nyo, nakadalawang cards ka na malalagpasan nyo ng person mo yung problema sa relasyon. At saka base sa mga cards, yung iba't ibang spices ng love, matitikman nyo sa relasyon nyo ng person mo. At saka yung mga challenges ang mas magbibigay ng committed, meaningful, at saka tatatag yung relasyon nyo, magpapatuloy. At kung ang ilan sa inyo, hindi mo na talaga matagalan yung person mo, seryoso mo tong pag-isipan para sa sarili mo at saka sa person mo. 9 of Swords, 3 of Cups, at 5 of Wands. Sa financial, ang ilan sa inyo, feeling mo, niloloko ka ng pinagkakatiwalaan mo. At dahil sa napapansin mo ito, ito yung naging sanhi ng pagtatalo. At ang advice ng cards, kahit wala pa tayo sa kalusugan na topic, pinapakita na sa cards mo na matagal yung buhay mo. Kaya kailangan maging maingat sa pag-handle ng financial, mag-save, at saka hindi kailangan gumastos ng mga bagay na hindi naman kailangan.
Pero kahit na sinabing magtatagal yung buhay mo, may sakit ka man o wala, pangalagaan mo pa rin kasi blessed ka. At ang advice pa para masolusyonan yung problem sa financial, ipaliwanag mo yung situation mo. At sabihin ko ano na yung plano mo. Financial mo yan, kaya ikaw dapat yung mag-decide at mag-solve. Sa mga single, naging broken-hearted ka. At ang bukod tanging sinasandalan mo ay family. Or mga kaibigan. Ang ilan sa inyo hindi mo naman kinukwento kung ano yung nararamdaman mo. Basta gusto mo lang ng may kasama. Pero meron talagang ilang potential person na gusto kang makarelasyon. At pareho kayo ng potential person ng goal na hinahanap yung the one. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema. Pwedeng ang karibal mo, yung family ng person mo, or yung sobrang pakikisama niya sa kaibigan. Yung hindi pagkakasundo, hindi talaga may iwasan yan kasi malaking grupo na yan Iba-iba na kayo ng gusto Ang magiging choice mo lang ay yung hindi ka madala ng galit. Kapag nagkaroon ka na ng sarili mong financial, ang pinaka-best ay yung magkanya-kanya para makaiwas na rin sa pagtatalo. Lalo na kung merong elders, kailangan happy yung memories na may iwan mo sa kanila. Kahit minsan mahirap maintindihan. Ang ilan naman sa inyo, may plano na kayo magpakasal ng person mo, pero sa ngayon hindi natutuloy yung paghahanda. Dahil sa ang ilan may personal problem, magkaiba kayo ng idea ng person mo, or dahil sa schedule. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Strength, 7 of Swords, at 10 of Wands in reverse. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, kung meron kang health issues at magpapa-opera ka, ito yung tamang panahon. Magiging satisfied ka sa resulta ng opera mo at mapapabilis din yung recovery. At kung ang ilan naman meron kang pagdududa sa sinabi ng doktor patungkol sa'yo, mag-second opinion. At kung hindi talaga maganda yung kondisyon mo, huwag mong dayain yung sarili mo. Kasi hindi ka magbe-benefit nito. Nakadalawang cards na recommended ang magpatingin kung nakikita mo merong pagbabago sa kalusugan mo. Merong unti-unting recovery kaya pahalagahan ang kalusugan. Ang ilang single, nakadalawang cards ka na meron kang party or salo-salo na pinuntahan o kaya event. Naisip at naramdaman ng potential person na yung nasa isip niya na katulad mo ay nag-i-exist pala. Kaya lang ang ilan sa inyo, hindi mo binibigyan pansin yung potential person. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo siya gusto. Tingin mo, hindi pa siya yung next na makakarelasyon mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, committed yung relationship nyo, tatlong cards ka na. Kaya lang ang ilan na nasa relationship, nagdududa ka sa person mo. Pero ang ilan sa inyo, kahit ganito na yung feelings mo, hindi mo makumpronta yung person mo. Ang ilang single naman, naka-4 na cards ka na para sa bagong relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship, merong issue sa relasyon nyo kaya hindi kayo masyadong nakakapag-usap ng person mo. Ito muna yung additional card, the Devil. Maybe ikaw ito o yung person mo na pinapayuhan,
na itigil na yung excuses. Lalo na kung hindi mo naman binabago yung sarili mo or yung sitwasyon. At ang ilan sa inyo, ito yung time na pinapalaya mo yung sarili mo sa mga toxic na situation. Hindi ka na magpapanggap at hindi ka na rin matatakot anuman ang sabihin ng iba. I-add ko lang ito guys na ang ilan sa inyo na nasa relationship, nababawasan yung tiwala mo sa person mo or wala ka ng tiwala sa kanya. At ang advice ng cards, gaano man kahirap yung sitwasyon mo sa relasyon, kailangan mo pa rin i-open ito sa person mo. Para mai-release mo na or mai-let go kung ano yung nagpapabigat sa damdamin mo. At saka napapansin ko lang sa mga cards mo na maraming ganap. Yung bang mag-aaway kayo tapos magbabati ulit. Ito na yung mystical card. Itong card na ito, ang ibig sabihin ay ipakita mo yung totoong ikaw. Kasi mahirap ipagpatuloy yung pagpapanggap. Kapag totoo yung sinasabi mo, wala ka nang dapat tandaan. At itong next card, ano man yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo or ginagawa mo. Kasi yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, meron ng mga magandang resulta. Kaya kung meron ka mang issue sa nakaraan, kalimutan mo na ito at yung positive ang mas bigyan mo ng atensyon. Overall, magkakaroon na sa buhay mo ng freedom, kaalaman, tiwala at saka lakas ng loob. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment at subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Leo, Virgo, Sagittarius, Gemini at Taurus. Ang next naman ay pwedeng hanggang dito sa charms, makaresonate ka o kaya hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng nandito yung pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.